Ay, good morning guys. So, papasok na tayo ng office. Tara na. Maambon. Umpisa na umambon guys. Umpisa ng umambon dito sa Canada. Ibig sabihin yan pa-spring na. Alam ko wala nang snow eh. Hindi na mag-i-snow. Pero ngayon kasi umpisa na ng ulan, lalo na bukas, araw ng Tuesday pa lang ngayon, bukas sobrang lakas ng ulan. So mga 15 mm yung babagsak na ulan. Medyo madami yun guys. Libreng car wash yun para sa atin. Tanggal salt. Hindi masyadong malamig na sa positive. Ito lang yata. Kaya, pero mahangin pa rin. Yun ang ayoko dito. Mahangin. Pasok na tayo guys. Tapos, since spring na, yung mga dahon, ano na yan, umpisa na silang mag-bloom. Kasi pag ngayon bagsak lahat eh, walang mga dahon yung mga puno. So tutubo na lahat yan. Yan, maganda. Makikita mo yung pag-green nila. Ganda. Lagyan natin yung baon natin dito sa ref. Pauwi na tayo guys. Nag-aayos na tayo. Oras na ba? 5:10? 5:10 na. Dito pala sa office namin, hybrid. Ibig sabihin, pupunta kami sa office, kalahati, pupunta kami, tapos work from home. Dito sa Canada, medyo mahirap na yung maghanap ng full remote. Although meron pa rin namang full remote, pero medyo mahirap na. Kami ni Leslie, hybrid kami, pupasok kami pareho, tapos mag-work from home kami. Yung ibang company, like yung mga malalaking bangko, parang once a week yata papasok, or alam ko yung Citibank Canada, parang twice yata o thrice na silang pumapasok. Kung may mahanap kayong full remote dito sa Canada, so okay, swerte kayo. Depende kasi kung anong industry ka. Kunwari nasa health ka, medyo mahirap yun. Kung nasa accounting ka or sa business ka, baka mas madali. Kung mga marketing, syempre kailangan mong lumabas-labas, kailangan mo mag-network, medyo hindi yata pang work from home yung ganong trabaho. Pero depende pa rin ang nature ng work mo. Meron pa rin naman mga work dito na work from home. Yeah. Swerte yan lang. Actually, yung company namin is hindi talaga siya work from home. Yung team namin, hindi talaga siya work from home. Nung pumasok ako dito, yung couple of months na yun, parang 5 months, ganun, pumapasok ako everyday. Hindi talaga siya work from home. Ang kwento kasi niyan ganito, yung dati kong boss nag-resign. Ngayon yung boss ko, lahat kami na-assign dun sa boss na taga US. Tapos parang ilang weeks na nagmi-meeting kami, ganito, ganyan. Sinabi ko doon sa mga ka-team ko, request ko na na mag-work from home tayo. Kasi nag-trigger yun ganito. Sila kasi pag ang travel time nila 1 hour, tapos pag hapon, traffic, maabot ng mga 1 hour and 30, ganong level. Ang layo, ako 10 minutes, 20 minutes, pag traffic, uwi na. Pag traffic, 20 minutes, ganon. Ngayon sila maabot ng 1 hour and 30. Sabi ko kung pwede mag-request tayo. Ikaw bahala, sige mag-request ka. Pero pumayag naman sila. Ngayon, nung sinabi ko dun sa boss ko,
I'll get back to you, sabi niya. Tapos after a couple of months, pumayag siya na mag-work from home. Kasi nga, imbes na kunwari marami kang gagawin, sayang yung oras mo, travel time, hindi mag-work from home ka na lang, di ba? Sobrang convenient talaga ng work from home sa work namin kasi fintech company. So basta may internet ka, dala mo yung company laptop, okay kay. Kahit yung isang boss ko na US, may dalawa kasi yung nagre-report ako. Yung isang boss ko, siya full work from home, pero ang work namin is dito. So ganun yung kwento kung paano naging work from home tong company namin o yung sa team ko. Tara, uwi na tayo. Dyan pala sa Pilipinas, nung nandyan pa kami, hindi ako sure kung hindi kasi lahat ng industry work from home dyan. So normally kasi dati nung before pandemic, yung mga work from home setup kasi dyan sa Pilipinas, parang ano siya ang tawag doon, pag yung company mo US company tapos may parang office lang siya dyan sa Pilipinas. So parang ganun yung work from home setup. Pero kapag yung talagang Philippine based ka, medyo malabo yun. Halos wala talaga na work from home. Hindi talaga ganun ang culture sa Pilipinas. Kailangan mong pumasok. Dito sa Canada, well, sa lahat naman, nung nag-pandemic, saka nauso yung work from home. Which is talaga kailangan kasi hindi contact walang contact. Ngayon, hanggang sa nasanay na ilang years na, tapos parang productive naman, yung ibang company naging flexible sila sa tao, sa empleyado, 'di ba? Pero titignan mo din sa employee, okay siya kasi makakatipid ka sa umulan, makakatipid ka sa gas, sa pagod mo, lalo na pag nag-travel ka ng sobrang layo, 'di ba? Kawawa ka, like 2 oras biyahe mo, kawawa ka talaga. Tapos kung ikaw ay tignan mo yung perspective ng employer, hindi mo kasi mamomonitor yung empleyado mo minuto every minute. Medyo malabo yun. Siyempre social media era ngayon at cellphone, yung iba hindi na mabitawan yung cellphone, yung iba, diba, hirap ng bitawan yung cellphone. Pero kung titignan mo, nagagawa niya yung trabaho niya at sobrang mataas yung performance at na-accomplish niya yung mga kailangan gawin. Para sa akin, at the end of the day, pag nagagawa mo yung trabaho mo, nakakapag-produce ka ng maayos, wala kang issue, masaya ka sa trabaho mo, bakit mo hihigpitan yung mga tao mo? Nagagawa naman nila yung dapat gawin or ano yung kailangan nilang gawin. Pumasok ka o hindi, nagagawa mo, 'di ba? Ang sa akin lang, pag nagwo-work from home kasi ako, may mga instances, rarely lang may mga instances, kasi may policy yung office namin na after hours, hindi mo pwedeng gambalahin yung tao kapag after hours na at pag naka-leave ka na. Pag naka-leave ka, bawal mong istorbohin. Ang sa akin, basta na sa akin yung laptop ko at pag may urgent na kailangan, gagawa ko ng paraan para makatulong or ma-address yung issue. So far, wala pa namang ganong nangyayari, pero hindi ko nahihintayin, kaya lagi kong dala yung laptop ko. Kahit nakabakasyon ako, hindi ko iniiwan, lagi kong dala, kumbaga. So uwi na tayo.
Uwi na din eh. Anong oras na? Alas 5 na. Tara, uwi na tayo. Kakarating natin. Susi ko. Yun nga, yung work from home talaga, para sa akin, pabor na pabor ako. Hindi sayang yung oras mo. Hindi naman mahal ang kuryente. Kasi ang issue lang naman dyan, sa pagbo-work from home, tingin ko dyan sa Pilipinas is mahal yung iniisip yung kuryente. Siyempre hindi nila sasagutin. Pero dito kasi sa Canada, lalo na dito sa Ontario, hindi mahal ang kuryente. Kahit nga maglaro ka ng PlayStation 5 3 hours a day, 3 hours a day, tapos sa 30 days maglaro ka 3 hours a day, siguro magbabayad ka lang $5 to $5, maximum na $10. Hindi siya ganun kalakas, hindi ganun kalakas ang kuryente. Basta mas may mabilis ka lang na internet, buhay ka na. So yan ang buhay work from home dito sa Canada.